Siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang suporta sa sektor ng edukasyon. Iba't ibang suporta sa mga guro inilatag. Kinilala rin ng Pangulo ang sakripisyo ng mga guro, maiparating lamang ang dekalidad na edukasyon sa mga estudyante. May balita si Rod Asurin. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tagumpay ng Expanded Career Progression or ECP system para sa mga gurong matagal nang naghihintay ng oportunidad sa pag-angat ng kanilang karera. Sa kanyang pagdalo sa mass outtaking ng mga bagong na-promote na guro at school heads mula sa Bulacan at Pampanga cluster kumakailan, kinikilala ng Pangulo ang mga sakripisyo ng guro, ang maagang paggising, mahabang biyahe, mahabang oras ng pag-check ng papel at paghahanda ng leksyon, pati na ang dagdag na tungkulin sa eleksyon, census at serbisyong pangkomunidad. You reaffirm the belief that every Filipino child deserves a fair shot at a brighter tomorrow. Bawat lesson plan na ginawa ninyo, bawat karanasan sa silid-aralan na nililikha ninyo, bawat mabuting asal na itinuturo ninyo, doon unti-unting nabubuo ang kumpiyansa at pangarap ng ating mga estudyante. Binigyang diin ng Pangulo na nanatiling pangunahing prioridad ng kanyang administrasyon ang edukasyon. Anya, mahigit 1.34 trillion pesos ang nailaan sa sektor ngayong taon, katumbas ng higit 4% ng pambansang ekonomiya. Sinabi rin ng Pangulo ang mga programang sumusuporta sa mga guro, kabilang ang Yaman ng Kalusugan Program Caravan na nagdadala ng libreng serbisyong medikal tulad ng laboratory test, consultation, gamot at vital signs monitoring diretso sa mga guro. Naipamahagi na rin ang Service Recognition Incentive para sa nakaraang taon at may karagdagang 7.3 billion pesos na nailaan upang matiyak na matatanggap ng lahat ng kwalipikadong guro ang benepisyo. Binanggit din niya ang pagbibigay ng 10,000 pesos teaching allowance para sa school year 2025-2026 at ang 7,000 pesos medical allowance simula 2025. Rod Asurin para sa PI News Cordillera.